Ikinalugod ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth Region 2 ang pasya ng Korte Suprema na ibalika ang nasa 60 billion pesos excess government subsidies. Inihayag ni retired Brigadier General Llewellyn Binasoy, ang PhilHealth Regional Vice President, na pinagpapasalamat nila ang naging pasya ng Korte Suprema sa pagbabalik ng pondo sa naturang ahensya. Anya bagamat wala silang natanggap na pondo mula sa GAA o 2025 General Appropriations Act. Gayunman, nagpatupad ang ahensya ng 50% benefit package o case rate increase dahil alam nila na ang pangangailangan ng publiko. Ngayon na ibabalik na ang 50 billion pesos excess funds sa ahensya, mas marami pang mga benepisyo ang may pagkakaloob sa mga miyembro. Isa lamang sa programa ngayon ng PhilHealth, ang YAKA program na isang primary care program ng ahensya at inaasahan na mas mapapalawig pa ito sa susunod na taon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng karagdagang tustos ng mga gamot na magpapakinabangan naman ng mga miyembro. Panawagan niya sa mga media na makipagtulungan naman sa PhilHealth para sa panawagan ang YAKA program ay kaiba sa konsulta program na isang outpatient benefit program para naman sa mas accessible at abot kayang health service at lahat o bawat isa ay makakapag-enroll. Ganito po ang bahagi ng pahayag ni retired Brigadier General Llewellyn Binasoy. We'll always have in mind the plight of the people. And I know that with the 60 billion now returned to PhilHealth, more would be done next year. At pinangako na po yan ng aming presidente and CEO, si Dr. Edwin Mercado, na mas marami pa pong mga benepisyo ang papalawakin at ilulunsan po ng inyong PhilHealth. Of late, nang nakita ninyo yung yakap, yung yaman ng kalusugan, which was launched August 19, 2025. From the consulta, now it has been enhanced. Samantala, planong palawigin naman ng PhilHealth ang YAKA program sa coastal towns ng Isabela. Ayon kay retired General o ayon sa hanay ng PhilHealth, una na silang nakapagsagawa ng information drive at caravan sa Dinampigi, Isabela sa launching ng konsulta program kasama ang mga IP o Indigenous People Community. Sa katunayan, ang RHU Dinampigi ay konsulta provider at may sapat na tustos ng gamot at laboratory facility. Umaasa naman ang PhilHealth na magpapatuloy ang Doctors to the Barrio na malaking tulong naman para sa ahensya para sa pagsusulong ng programa dahil hindi mapapa-accredit ang isang RHU kung walang MHO. Ganito po ang bahagi ng pahayag ni retired General Llewellyn Binasoy. First patient encounter doon, and again, we could reiterate, and again ma'am, what's most important isa na hindi ko nababanggit din, hindi po kasi sa PhilHealth ito, yung maglalagay po ng mga doctors, tulungan po na maglagay ng mga municipal health officers in areas like for instance po GIDA areas. Sana tuloy-tuloy po yung Doctors to the Barrio. Kasi malaki po ang nagagawa ng mga medical health doctors po natin to make the YAK